pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Genesis 18:10-14. Sinabi ng Panginoon, "Ako ay tiyak na babalik sa iyo sa tamang panahon, at si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki." Si Sarah noon ay nakikinig sa may pintuan ng tolda na nasa likuran niya. Sina Abraham at Sarah ay kapwa matanda na at lipas na sa panahon. Si Sarah ay hindi na dinadatnan ng tulad ng likas sa mga babae. Nagtawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, "Pagkatapos na ako'y tumanda at matanda na rin ang asawa ko, magkakaroon pa ba ako ng kasiyahan?" At sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Bakit tumawa si Sarah na sinasabi, tunay kayang ako'y magkakaanak kahit matanda na ako?" Mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Sa takdang panahon ay babalik ako sa iyo, sa tamang panahon, at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Nagtawa ngunit sumampalataya. Nagtawa si Sarah nang marinig niya sa Panginoon na siya ay magkakaanak ng isang lalaki. Ginawa ng Panginoon kay Sarah ang kanyang pangako. Siya ay naglihi at ipinanganak niya si Isaac sa takdang panahong sinabi ng Diyos. Ito ay dahil matapos na marinig niya ang salita ng Diyos, siya ay sumampalataya na ang Diyos ay tapat mangako. Nagkaroon siya ng katiyakan na gagawin sa kanya ng Diyos ang kanyang sinabi. Kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanyang salita, ito ay tiyak na kanyang gagawin. Awit 119:49-52. Alalahanin mo ang iyong salita sa lingkod mo, na dooy pinaasa mo ako. Ito'y kaaliwan sa aking kapighatian, na ang iyong pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. Ganap akong pinagtatawanan ng mapagmataas na tao, gayon ba'y hindi ako humihiwalay sa kautusan mo. Aking inalaala ang mga batas mo ng una, O Panginoon, at ako'y naaaliw. Ang panalangin ng pananampalataya. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos." Sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapasa inyo. Kailan tayo maniniwala? Sa oras na panghawakan natin ang salita ng Diyos at hingin ang sinabi niya sa kanyang salita kahit hindi pa natin nakikita ang ating hinihingi. Ang sinabi ng Diyos ay tiyak na kanyang tutuparin. Hawakan ng pananampalataya ang salita ng Diyos at gamitin ang salita na batayan ng panalangin. Gaya ng salmista ay sabihin natin sa Diyos, "Alalahanin mo ang iyong salita sa lingkod mo, na dooy pinaasa mo ako." Hebreo 11:1-2-6. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Tunay na sa pamamagitan nito ang mga tao noong una ay tumanggap ng patotoo. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Hawakan ang salita. Kung ang ating pananampalataya ay nakahawak sa salita ng Diyos, makatitiyak tayo na mangyayari ang mga bagay na ating inaasahan at mapaninindigan natin na tinanggap na natin ang ating ipinanalangin kahit hindi pa natin nakikita. Ang Diyos ay Espiritu at hinahanap niya na tayo ay sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Magagawa natin ito kahit hindi natin nakikita ang Diyos
kung ang ating pananampalataya ay nakabatay sa kanyang salita. Kung siya ay ating hahanapin gamit ang pananampalatayang ito, siya na Espiritu ay ating matatagpuan at tayo ay kanyang kakatagpuin. Juan 20:26-29. Pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, subalit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna at sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan, kundi sumampalataya." Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya." Sumasampalataya kahit hindi nakakita. Sinabi ng Panginoong Hesus na mapapalad ang hindi nakakita, gayon ba'y sumasampalataya. Tayo ay kasama sa mapapalad kung tayo ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Upang tayo ay makapamuhay sa pananampalataya, ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang salita. Ang pakikinig ng salita ng Diyos ay nagbubunga ng pananampalataya. Ang mabuting balita ay isinulat upang tayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ang hinahawakan ng pananampalataya. Ang nakalulugod sa Diyos ay ang pananampalataya na laging nakahawak sa kanyang sinabi o ipinangako. Kapag ang Diyos ay may gagawin, paunan niyang sinasabi ito sa kanyang salita. Ang salita at gawa ng Diyos ay laging magkalakip. Laging kasunod ng kanyang salita ang kanyang paggawa. Ang dapat nating gawin ay sumampalataya na nakahawak sa salita ng Diyos. Ang hinihingi natin sa panalangin ay tiyak na ibibigay niya, kaya't makapananalig tayo na natanggap na natin ito kahit hindi pa natin nakikita. Tapat ang Diyos at tutuparin niya ang kanyang ipinangako sa kanyang salita. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo
kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay, kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.